Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at abay pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at tinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Lutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak ng likha ng mga Kanyang mga kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta. Ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tugon po sa salmo, makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, puon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin. Ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilanling haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kaniyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo po lahat. Si Kristo ay itinakbo, sa Kanya tayo tumulong, kasamaan ay matapang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak sa magkakalabang ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay ng mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat, ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon,
Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap na mapapahingahan. Kung walang matagpuan, sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at pagsasama ng 7 pang espiritu na masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. At welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ganon din magandang umaga sa ating mga nanonood at sumusubaybay sa FB Live, lalo na mga kapatid nating nasa iba't ibang bansa, yung mga OFW, at ganon din kasama din sa ating pananalangin ang ating mga kapatid na may sakit at nasa kanilang mga tahanan, at yung may mga debosyon kay Santo Padre Pio na sa ibang paraan ay hindi sila makadalo na mga gawain at mga misa dito sa ating dambana. Sa araw na ito narinig natin sa Ebanghelyo at maaring tinatanong sa sino man sa atin na nararapat bang paratangan si Jesus na isang demonyo? Nagawa ba niya ang anumang demonyong gawain upang sabihing isa siyang demonyo? Nakakatiyak hindi. Hindi nararapat na paratangan si Jesus at tiyak wala siyang ginagawang laban sa kanyang misyon. Ni isang bagay, walang-wala talaga. Kaya hindi maaaring paratangan na may kasamaan at demonyo si Jesus. Ang akusasyon na ito ng mga tao ay nagmula doon sa panlilinglang sa kanila. Panlilinglang at puot na sumibol na sa kanilang mga puso. At sino nagtanim ng puot na yun, na mga pandaraya, ng galit, panlilinglang sa kanilang mga puso? Walang iba kundi si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Siya na mismo, wala nang iba pa. Sa katotohanan, hindi po si Jesus ang naimpluwensyahan ng dyablo, kundi mismo ang mga nagparatang sa kanya, sapagkat ang kanilang mga puso ay pinasok na ng kasamaan. Mga kapatid, ito po ay isang matibay na palaala sa atin na ingatan natin ang ating mga sariling puso. Na ingatan natin ang ating mga kalooban. Dapat tayong maging mapagbatsyag upang hindi magtanim ng panlilinglang, ng puot, ng kayabangan, o anumang negatibong emosyon sa ating mga sarili. Sapagkat ito po ang mga binhi na itinatanim sa atin ng ating mga kaaway. Sa halip na mabayani ang kadiliman, dapat nating punuin ang ating mga puso, ang ating mga isipan ng mga makadiyos na kaisipan. Dapat laging manalig tayo at lumakad tayo nakasakasama si Jesus sa ating mga buhay. Sapagkat ito yung tama. Ito yung nagbibigay ng buhay na landas sa sino man sa atin. Kung hindi tayo panig kay Jesus, ay malamang na malamang na tayo
ay laban sa Kanya. Hindi pwedeng tayo'y nasa gitna. Hindi tayo pwedeng pumagitna. Hindi tayo pwedeng maging bias. Kung tayo ay sa Diyos tayo. Mga kapatid, bakit ba nanaisin nating makasama ang dyablo? Kung wala naman itong alam nating may dudulot na mabuti at maganda sa ating mga buhay. Pero nakakalungkot, yung marami sa atin patuloy na gumagawa ng mga makadyablong gawain. Mga makadyablong gawain tulad ng paninira sa kanyang kapwa. Makadyablong gawain tulad ng mga pagchichismis. Mga panlilinglang, panloloko, inggit. Ang kaaway ay maaari lamang magdala sa atin ng kalungkutan at magdadala ito ng kapahamakan. Bakit ba magkukunwari ang mga dyablo na maging mabait? Sapagkat ang mga dyablo ay pwedeng maging mabait sa paningin natin na lumalapit sa atin sapagkat sila ay nakakaakit at kumikinang ng mga bagay sa mundong ito. Kaya tayo'y nalilinlang na mga taong ang tingin natin ay mabait. Pero sa kabila noon, may ugaling demonyo. May ugaling masama. At tayo na nagpapadala sa kanila at naaakit, natututo din tayo sa mga kasamaan na gawa ng mga diablong ito. Kaya't dapat tayong maging mapanuri sa lahat ng oras. Maaaring dahan-dahan na tayong inaakit ng diablo na hindi natin namamalayan. Dahil sa huli, ang panlilinglang ng demonyo ay magdadala lamang sa atin sa hindi masukat na sakit at espiritual na kapahamakan. Kaya naman dapat mga kapatid, itanim natin ng matibay sa ating mga puso at manindigan para kay Jesus at huwag makipagkompormiso sa anumang masama o kasalanan. Ganuman ito kakit-akit sa paningin natin. Sapagkat alam nyo, darating ang araw, ang patibong ng dyablo ay magbubunga lamang ng matinding dalamhati, matinding kapahamakan sa ating mga buhay. Kaya sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon, naway piliin nating palagi si Jesus sa lahat ng bagay. Naway itanim natin ang ating mga puso sa kanyang pag-ibig. At ang ating buhay ay nakaugat palagi sa kanyang katotohanan. My dear brothers and sisters, kapag ang kasamaan, kapag ang panlilinglang, kapag ang puot, ang inggit, ang tukso ng mundo ay kumatok sa pintuan ng ating mga puso, papayagan ba dating pumasok ang mga ito? Papayagan ba natin na pagharian tayo? O mananatili tayong matatag kasama si Jesus na nag-iisa lamang na tanging pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay sa iyong inihahain. At sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan na iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakailaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagbalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kaya lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin, nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At samayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second election ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. I shall remain the Lord for all the goodness He has shown me. I will raise the crown of salvation and call on His name of the Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na guli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo ng unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langisa mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ang kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, ngayon po ay ipinagdiriwang ang World Mental Health Day bilang pakibahagi natin sa pagdiriwang na ito. Hinihikayat ang lahat ng sisimba dito sa National Shrine na magsuot ng kulay asul bilang pagsuporta sa Philippine Mental Health Association. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwanan ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas sa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang mapangyarihan upang tayo maging kawangit si Kristo sa raimtim na pagdalangin sa tulong ng larawan at dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at mag-iingat kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat sa muli inyong pagdalaw. Salamat po. Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mo si Jesus, puso namin ay ihahandog, ihatid mo kami sa langit, ng amang mapagmahal. Available po ang mga rosas sa ating extension. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Tumayo na po. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang. Na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo pong lahat sa awit. Diyos anak, naging tao, pinasay aming pasan. Bigat ang kasalanan hanggang krus, mabayubay. Ito kaming iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang ng salita, pati puso ay alay. Paningin liwanagan, tanglawan ng iyong ilaw. Kahit lalim o taas, aming maunawaan. Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pagkanin, bigyan tatag ang buhay. Kami tinawag mo na ikay paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila pag-asa at kalusugan. Uulad kami lahat, payapang mabubuhay. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang binigyan lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Tayo po ay maupo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at ipatawad mo yan ang kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako magkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama ng buhat ng iluwal. Makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin.
ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haying sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tangi ikaw lamang, Panginoon, ang binigyan lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Talos namin tunay ang aming kasama ang Panginoon, sapagat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila ay malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Dapuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kahulubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinilala namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo na sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kami lahat ay nagkasala sa iyo. Ang Panginoon ay Diyos tayo, ang kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ay kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin na ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis.
sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng umaga, kawaan mo ako. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Ituro sa akin ang dapat kong tahaking daan. Ako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Tayo po'y tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Marilag at maganda ang anak na dalagang ito ng Jerusalem, habang siya'y iniaakit sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya na pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan ng ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukal liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marilag at maganda ang anak na dalagang ito ng Jerusalem, habang siya iniaakyat sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Sa pagdulog natin kay Kristo na isinilang at namatay at muling nabuhay, para sa kanyang bayan, dumalangin tayo. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagpala ka, Jesus, manunubos ng sangkatauhan. Hindi mo tinalikdang magbata ng hirap at kamatayan upang tubusin kami ng iyong dugong banal. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Ipinangako mong pagkakalooban kami ng tubig ng buhay, ang bukal ng buhay na walang hanggan, panahanin ng iyong Espiritu sa buong sangkatauhan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Isinugo mo ang mga alagad upang sa lahat ng bansay may pangaral ang mabuting balita. Tulungan sila na mapalaganap ang tagumpay ng krus ng mapagpala. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagkalooban mo ng pakikibahagi sa iyong krus ang mga may sakit at nahihirapan. Gawaran mo sila ng tiyaga at kalakasan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Dasalin natin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, magbubukang liwayway sa aming buhay ang iyo nawang kaningningan, upang kami tumahak sa liwanag na iyong batas kasama mo bilang aming sinusundang gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan Sa ng ngalan ng Ama, Ama, ng Anak at ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Salamat po.